Sa isang malayong lalawigan, isinilang ang isang batang lalaki na nagngangalang Chi. Singkit ang mga mata at matangos ang ilong nito. Pinalaking masipag at responsable sa lalawigan ng bumundok na napapaligiran ng mga magagandang bundok at iba't ibang anyong tubig tulad ng talon, sapa at ilog. Gising na, Chi! Bukang liwayway na at ika'y papasok pa sa eskwela. Opo, ina. Ako'y babangon na. Nakabihis na ang bata nang mapansin niyang parang may kulang. Anak, pasensya ka na at wala kang sapin sa paa. Hayaan mo, kapag nakarami ng ani ang iyong tatay, ay ibibili kita agad sa bayan. Talaga po, ina. Mainam po yun para hindi na masugatan ang aking mga paa. Masayang masaya si Chi sa kanyang narinig. Dulot nito ay excited siyang papasok sa kanilang paaralan. Anak, baonin mo itong saging na saba para hindi ka gutumin sa daan. Nakangiting tinanggap ni Chi ang saging at pumaroon na sa eskwelahan. Nakasabay ni Chi ang kaibigang si Neil papunta sa paaralan. Saging ang baon ko, Nil. Ikaw? Saging din. Pero may natamis na saging. Asinsadong na kayo ah. Di naman, nakadiskarte lang ang tatay. Habang naglalakad ay napansin ni Chi ang bagong sapin sa paa ni Neil. Nil, may bagong sapin sa paa ka na pala. Swerte mo naman. Binili to ni nanay at tatay kapon sa bayan. Nakakapanibago nga eh. Nakakaingit naman. Sa pagtawid nila sa ilog ay may napansin silang pagbabago dito. Neil, parang lumabo ang kulay ng tubig, di ba? Oo nga, Chi, dahil ito sa pagmimina na nangyayari sa bundok natin. Talaga? Oo, ito daw ang dahilan kung bakit maginhawa na ang buhay namin ngayon. Ang galing! Kinahapunan ay madaling umuwi si Chi para magkwento sa kanyang magulang. Inay, itay, alam niyo po, mayroong bagong sapin sa paa si Neil. Nakakainggit nga po, pero sabi ko naman sa kanya, nabibilhan niyo din ako kapag marami ng ani si itay. Di ba itay? Sige. Pagbubutihin ng tatay. Mag-iigib lang po ako sa kabilang sapa. Malabo na kasi ang tubig sa sapa dyan sa likod. Nakangiting umalis si Chi para mag-igib. Nagulat ang itay ni Chi sa kanyang narinig, kaya kinausap niya ang kanyang asawa tungkol dito. Mahal, hindi mo dapat pinapangakuan ng ganyan ng ating anak. Mahal, pasensya ka na. Tatanggapin ko na lang ang trabaho sa minahan. Malaki daw ang kita doon. Nako, hindi ba't masama ang pagmimina? Kibit balikat na lang ang sinagot nito sa kanyang asawa. Natakot ang ina ni Chi sa posibleng maging dulot ng pagmimina sa kanilang bayan. Isang umaga ay nagising si Chi na may supot sa tabi ng kanyang higaan. Wow! Isang parisong sapin sa paa! Tumakbo siya ng mabilis para hanapin ang kanyang inay at itay. Inay, itay, maraming salamat po sa bagong sapin sa paa. Nakangiting niyakap ng mag-asawa si Chi at natuwa dahil nabigay nila ang gusto nito. Nagimbala ang taga-bumudok na magpakita ang isang galit na diwata. Sinira niyo ang tahanan ko! Binigyan ko kayo ng magagandang tanawin ngunit ano ang ginawa niyo? Mga lapastangan! At dahil dyan ay paparusahan ko kayong lahat! At biglang nawala ang diwata. Natakot ang mga tao sa kanilang narinig, ngunit isinawalang bahala pa rin nila ito. Masayang naglalakad si Chi habang suot-suot niya ang kanyang bagong sapin sa paa. Siya ay tuwang-tuwa sa binigay ng kanyang magulang at nagpapasalamat sa Panginoon na tinupad ang kanyang hiling. Nagkasabay ulit sila ni Neil patungo sa paaralan. Asensado ka na din na. May sapin sa paa ka na din. Kaya sa tayong meron, Neil. At magkaakbay silang naglakbay nang biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Nagtakbuhan ng mabilis ang dalawang bata para sila ay makatawid pa sa ilog. Ngunit kung gaano kabilis tumakbo sila Neil at Chi ay ganun din kabilis ang mga pangyayari. Madaling lumaki ang tubig ng ilog at nagkaroon ng baha. Sa pagmamadali ni Neil ay nadulas ito sa bato. Chi, tulungan mo ako. Hawakan mo lang ako, Neil. Hindi kita bibitawa. Mahigpit mang hinawakan ni Chi si Neil ay hindi ito naging paraan para makaligtas silang dalawa.
sa isang malaki at umaragasang tubig na sumaklob sa dalawang bata dahilan para ang mga sapin sa paa na lang nila ang naiwan sa tabi ng ilog. Ikinalulungkot iyon ng lahat ng taga-baryo Bumudok. Sising-sisi sila sa mga nangyari sa dalawang bata. Kung mas inalagaan lang sana nila ang lalawigan na kanilang tinitirhan, wala sanang ganitong pangyayari. Pinasira na nila ang minahan at bumalik ulit sa dati ang ganda ng bundok at ng mga anyong tubig. Naging dahilan ito para magkaroon ng mga turista na bumibisita sa kanilang baryo. Nagkaroon ng pondo ang barangay at napag-isipan nila na tumulong at magbigay donasyon sa pamamagitan ng pamimigay ng sapin sa paa sa mga bata. Ang pagmamahal at pagpapahalaga natin sa ating pamilya ay ganun din dapat sa ating